Good evening mga ka-ride. Happy Thursday po na ang gabi. Very cold Thursday night. Taong 26 sa 2026 na mga ka-ride, January. Sa may ika-8 ng January mga ka-ride, no? Happy New Year po sa ating lahat, no? Doon sa mga hangover pa sa New Year. So, Happy New Year po sa ating lahat. Yung mga kakauwi lang sa kanilang mga bakasyon, sana all kakabakasyon. So, yun nga mga ka-ride, no? Ito ay tatapos na naman natin yung isang taon, no? Isang taon na marami tayong pinagdaanan, lalo na yung mga bandang kalagitnaan na ng taon, no? Yung pagputok ng flood control, no? Maraming mga pangyayari na nakakagimbal mga ka-ride, no? So, natapos natin yung kasalukuyang 2020 mga ka-ride, 2025 na naging maayos, no? Kahit sa mga hirap na pinagdaanan ng ating mga kababayan, no? Dahil sa sunod-sunod na bagyo na dumating, no? Mostly yung Cebu na talagang naapektuhan. Maraming mga pamilya, no, na nasisira, nalulubog o lumubog yung kanilang mga bahay, no, yung mga ari-ari nila, mga sasakyan. Hindi ito lingid sa inyong kaalaman na pangyayari. At isa sa kasamahan ko sa trabaho ay naapektuhan, no, nung bagyong Tino, kung hindi ako nagkakamali. Lubog yung kanilang tahanan at sa bubong na lang po sila mga ka-ride nakatira. So nakakalungkot dahil ilang buwan pa lang yung anak na kanyang isinisilang, at ang good news lang dahil na naging okay sila. Kahit paano sa mga panahon na ito ay nakabangon, tinulungan sila ng aming mga company na makabangon mula sa pagbagsak ng sunod-sunod talaga na bagyo, no? na nalasa sa Cebu mga ka-ride. Hindi ka man nagsisignal taon mo sir. So maraming naapektuhan. So hindi lang naman epekto sa flood control mga ka-ride, kundi dahil din sa resulta ng ating abuso, pag-aabuso natin sa ating mga punong kahoy, kagubatan. Dahil nga, no, itong balita lang ito, kung itong araw na ito, kung hindi ako nagkakamali, ay may landslide din doon sa Cebu. Kaya hindi po flood control yung dahilan kung bakit umapaw yung ilog at lumaki yung tubig sa Cebu na nagiging dahilan na marami pong apektado ng mga mga Cebuano, no? Hindi po dahil po ito sa kapabayaan, no, abuso sa ating yamang kagubatan, no? Pinutol, tinanggal, inalis yung mga punong kahoy natin na siyang dapat na sasalo, no, sa mga malalakas na ulan. Dahil kung hindi ko nagkakamali, yung buhos ng ulan nung bagyo ay katumbas ng isang buwan. Isipin mo na kapag ang isang buwan ay pinagsama-sama at ibinuhos lang sa isang araw, napakalaki. So hindi lang ang Cebu kundi maging ang ibang parte ng Mindanao, no, Kabisayaan, at maging dito sa atin sa Luzon ay apektado din, no, sa pagbaha. So kaya nakakalungkot man ang pangyayari, pero thanks God dahil natapos at nasalubong natin yung 2026 ng masaya pa rin, no, kahit sa mga pinagdaanan nating mga bagyo, baha ng mga ka-ride, no. Ito yung
paalala sa atin mga karayad, no, na wag po nating abusuhin yung ating yamang lupa. Anong nangyari, sir? Wag po nating abusuhin dahil tayo din po ang tatanggap ng mga sukli sa mga ginagawa nating hindi maganda, no? Kasi tin mo yung Sierra Madre, so ilang bagyo ang dumaan dito sa atin sa Luzon, tinutunaw ng Sierra Madre, no? Napakalawak ng kagubatan ng Sierra Madre. So dapat ganon, no? Dapat wag nating putulin yung mga punong kahoy na siyang sasalo sa mga malalaking bagyo, malalakas na bagyo pala, malalaking ulan, no, na darating sa bansa natin. Kasi nga ang bansa natin talagang hindi nawawala ng bagyo, hindi siya nawawala ng baha. Taon-taon yan talaga meron tayo nan. Kaya makakatulong sa atin sana yung mga punong kahoy na pinutol na, no, mostly sa Cebu, no, dahil inabuso, pinutol. Ano nangyari? Hindi po yun flood control, hindi po yung problema lang sa flood control yung baha na yun, kundi dahil din sa kalbo na yung kabundukan ng Cebu na posibleng marami pang maapektuhan, no, marami pang mangyari katulad ng landslide na yan talaga mga karide, no? Kaya katulad nga ng kanta ng asin, hindi naman masama ang pagunlad, pero sana yung pagunlad ay hindi makakasira din ng kabuhayan o ng buhay ng tao, dahil ito yung wag namang magiging daan na magiging bagyo, magiging baha dahil sa ating mga kapabayaan, no? Dahil sa ating abuso, no, sa ating mga kagubatan mga karayid, no? Malaking tulong. Akala natin na hindi po akala po natin yung pag-aasinso basta aasinso lang. So marami po dapat tayong bantayan, mostly yung ating mga kagubatan, yun nga yung mga sasalo sa bagyo o sa baha, para wag na po nating mga maranasan yung mga naranasan natin yung mga nakaraang 2000 o nakaraang taon mga karayid. So may problema tayo sa flood control dahil sa mga project na tinipid, no? In short, kinurap, pero hindi lang din naman doon na nababase yung problema ng ating baha, ng mga baha sa nika. Kasi kung meron tayong mga maraming punong kahoy, posibleng sasalo yung mga punong kahoy na yon sa mga malalakas na hangin na darating sa bansa natin at sa mga ulan, no, na siyang magdudulot ng malawakang baha. So thank you din tayo sa Lord dahil na kahit nasunod-sunod yung mga bagyo, hindi katulad nung panahon ng Yolanda na napakaraming tao ang namatay, no, yung panahon ng Yolanda. Although may mga namatay, pero hindi katulad nung time na Yolanda na marami talaga. So kaya dapat maging aral, no? Dapat pangalagaan natin yung ating mga kalikasan. Number 1, yung mga punong kahoy, no? Huwag po nating gamitin ito para ika nga sabi nila uunlad, no? Anin mami yung kaunlaran kung marami namang darating na kapahamakan. Kaya mahalaga pa rin ang pag-aaruga natin sa ating mga kagubatan, katulad ng pag-aaruga, no, sa kagubatan ng Sierra Madre mga karayid. So dapat panatalihing maging maayos, aktibo, no? Yung huwag nating putulin yung mga punong kahoy, hindi lang sa Sierra Madre mga karayid, kundi saan mga sulok ng ating bansa na siyang maraming mga punong kahoy
dapat nga ibalik natin yung tree planting no? Panatilihin natin yung green na lugar dahil lang matibay na pundasyon ng ating mga punong kahoy ay siyang makakatulong sa atin pagdating ng panahon, lalo po sa bagyo at sa baha mga karide no? So dapat din nating ingatan talaga yung ating yamang kagubatan mga karide. Huwag po nating abusuhin, huwag po nating putulin dahil sa pagnanais ng pagbabago ng ating pamahalaan mga karide, o ng ating bansa. So napakaganda ang pagbabago, pero mas napakaganda na magiging secured po ang sambayang Pilipino dahil tayo po ay prone ng bagyo at baha mga karide. So yun na mga karide no? Mag-ingat-ingat po tayo sa daan. Happy New Year po ulit no? Sa ating lahat. Naway yung 2026 ay magiging mapayapa at higit sa lahat makita natin yung dakilang layunin no? Dahil ito po yung nararapat, ito po yung plano ng Diyos ay kaluwalhati ng kanyang pangalan, hindi lang po sa ating mga sariling kapakanan, hindi lamang po sa ating mga ambisyon mga karide, kundi ang lahat ng ito ay sara sa kaluwalhati, ikadugilan, ikapupuri ng ating Diyos. Yun po ang mahalaga. Salamat mga karide, mag-ingat-ingat po tayo muli no? Happy Huwebes, good evening po sa lahat. Road Rider on the road. Bye bye.